Okay, so good morning again. So we have the next topic, the analysis and design of short columns under uniaxial bending. So in real world, based dito sa ating slides, it is practically impossible na yung columns natin will only experience purely axial load exactly at its centroid. So, meron tayong mga frames natin sa columns sa bahay o kaya naman sa ibang structures. Let's say, ito yung 3D ano natin. Ito yung load. Yung centroid nitong ating columns is nasa gitna, syempre, no? Yung na-discuss natin last time, tsaka kanina, is tinatawag natin yung concentric loading. Ibig sabihin, yung load, PU, axial load, is exactly at the centroids ng ating cross-section. Ibig sabihin, nasa gitna. Ayan yung pinaka-ideal, kumbaga, perfect na columns. And at the same time, structure. Pero, it is impossible daw po sa tunay na site o naman sa tunay na buhay na yung columns natin experiencing only pure axial load at the centroid. Sabi dito, loads are usually off-center. Ibig sabihin, pwedeng naandito siya sa gilid o kaya naman nasa labas. Or the column is part of the rigid frame where bending moments are transferred from the beams to columns. So yung tawag po doon sa loads na kung saan hindi siya nag-a-act doon sa centroid is meron na tayong presence ng uniaxial bending. It occurs when a column is subjected to the axial load PU and a bending moment about only one of its principal axes or axis. So for example, ganito yung ating column. Usually, yung load natin sa concentric loading naandito. Pero kapag naandito na po yung ating load, PU, meron na po tayong presence ng eccentricity. Or meron na tayong distance from the centroid ng ating cross section papunta doon sa point kung saan nag-a-act yung load. Yung distance na yun, tatawagin natin eccentricity. Okay, in real life, ganito yung nangyayari usually sa columns natin. Hindi siya ganitong nasa gitna. For simplicity, yung dinidesign nating concentric loading, nasa gitna. Kaya meron tayong 0.8 tapos 0.85 na safety factor for centricity. Dito sa ating equation, 0.85. So, nagkakaroon ng PU tsaka bending moment M. Kasi kung titignan po natin, yung load ng concrete, pataas. Concrete. Tapos, di ba may mga bakal yan? Meron naman niyang load naman ng steel T. So, yung pag-resist ng ating mga loads dito sa PU, hindi siya directly ganito. So, ibig sabihin, magkakaroon to ng rotation. Yung pag-rotate na yan, ito na yung nagkukos ng moment. Kaya, natawagin natin siyang uniaxial bending. Meron ng axial, meron pang bending moment. Kaya, uniaxial. Okay? So, mathematically, applying an axial load combined with the moment is completely equivalent to the applying the axial load P at eccentricity E from the plastic centroid. Okay? So, tatandaan natin, meron tayong different term
So, kapag centroid, ano yung tawag natin yung centroid? Ano ang centroid? Parehas ba yung center of gravity sa centroid? Anong pinagkaiba ng centroid sa center of gravity? Yung centroid, ano to? Center ng android. Kaya naging centroid. At ano ba? Centroid is center of ano? Center of cross-section. Sige nga. Ito yung natin pinagsasabi ni Charles. Yung center of gravity naman, ano yung center of gravity? Ano ang center of gravity? Center of mass. Ano naman itong tinatawag nilang plastic centroid? Yung android made of plastic. Plastic centroid. Narinig nyo na itong plastic centroid? Saan nyo siya narinig? Yung gitna nito, anong tawag? Centroid. Tayo, meron tayong centroid. Anong kinukonsider natin centroid? Pusod. Oh, diba? Yung center of gravity nito, saan din siya na-allocate? Kunyari, ganito lang siya. Concrete. Tapos, ito na. Parehas lang. Saan ang center of gravity? Center din. Centroid and center of gravity. So, kunyari, meron tayong sobra dito. Barignons. So, barignons. Parehas na materials, tapos parehas na dimension. Yung centroid ba, tsaka center of gravity nito is parehas lang. Iya po. Parehas ng dimension. Parehas ang dimension, tsaka parehas ang materials. Yes. Parehas yan. Pero if in case, ito, meron ng bakal. Yung centroid nasaan? Saan yung centroid? Nasa center. Iyo po. Center. Paano naman yung center of gravity? Nasa taas na. Nasa gravity. Parehas ba siya sa centroid? Yes or no? No. Ano yung i-consider natin pag center of gravity? Malapit dito. Ayan, center of gravity. Ano? Tama ba? Okay, so kunyari, yung centroid ng bilog, syempre, nasa gitna. Yung rectangle, sa gitna. Yung distance ito, h/2. Ito naman, radius, parang ganun. Okay, pero, ibang usapan kapag plastic centroid. Okay, sa plastic centroid, by the way, ito yung pagkakaiba ng axial load, uniaxial, tapos meron pa tayong isa, biaxial. Sa axial load, yung load natin directly papunta doon sa centroid or sa center of gravity ng ating structure or ng column. Kapag naman axial load with uniaxial bending, yung P natin, meron lang isang eccentricity. Okay, it's either pag ganito siya, ito lang yung eccentricity niya, EY, o kaya naman, pag ganito siya, meron tayong eccentricity, EX. Kapag biaxial, dalawa na lang yung magiging eccentricity natin. Instead na isang axis lang, pwedeng kukunin natin yung eccentricity sa EY, dito naman sa EX. Magiging dalawa yung eccentricity natin. So, yan yung pagkakaiba. So, doon tayo sa plastic centroid. Yung plastic centroid, it is the point in the column through which the resultant of the column load passes through to produce uniform strain at failure. It is the location of the resultant force of concrete and steel. Okay? So, kung meron po tayong uniform na columns, 4 na rebar, yung plastic centroid, syempre, nasa gitna.
Ito yung location ng plastic centroid. Okay? So, bakit natin kailangan itong plastic centroid? Yung plastic centroid, ayan yung magbibigay sa atin ng location ng load. Malalaman natin kung yung load na PU is merong eccentricity or hindi. Okay? So, kapag na-solve natin na yung plastic centroid is hindi siya directly acting doon sa center, hindi ibig sabihin, meron tayong eccentricity. Kaya nakalagay dito, for symmetrical columns, if the cross-section is symmetrical, the reinforcement is identical in all sides. The plastic centroids coincide exactly with the geometric center. Kagaya nito. Okay, pero kapag asymmetrical columns for T-shapes, L-shape, o kaya naman columns with asymmetrical reinforcement distribution, kunyari, ayan, 5. Yung plastic centroid is hindi na siya directly doon sa geometric center. Possible na mag-shift siya pababa kung nasa baba yung additional. Kunyari, naandito naman, possible na bumaba din dito sa part na yan. Okay, ayan yung plastic centroid. So, the plastic centroid shifts away from the geometric center toward the stronger zones. So, kaya, doon sa T-beam natin, nagbabarig ng theorem tayo, di ba? Kasi kailangan natin makuha yung value ng A. Wherein, hindi siya symmetrical, kaya nagkakaroon tayo ng A, area ng total, tapos Y bar. Kaya makuha natin yung Y bar. Parehas lang po yan dito. So, pag-solve ng plastic centroid, kukunin po natin gamit yung Varignon's theorem lang din. So, for the strength ng concrete, 0.85 FC from AG. Tapos, sa force naman ng steel, ESFY. Ganyan ito. So, kunyari, this is the cross-section. Tapos, hindi siya symmetrical. So, yung plastic centroid, yan yung location ng load. Tapos, yung PN naman, ayan. So, meron tayong eccentricity. Parehas yan dito. Okay, so, in this discussion, meron din tayong eccentricity yung tatawagin. Ayan yung distance from the axial load to the plastic centroid, E. When an axial load P acts at a distance E away from the plastic centroids, it forms a moment couple. Kaya, from this equation, meron tayong moment, yung load, axial load P, multiplied by the eccentricity. Or para lang din moment is equivalent to force times distance. Wherein yung distance natin, ito yung eccentricity. Yung force natin, yung axial load. Okay? So, possible kasi na hindi parehas yung centroid natin sa plastic centroid. Kasi kapag magkaiba yung center natin, kunyari, na-assume nyo na yung plastic centroid is equivalent lang sa centroid, baka mamali kayo ng value ng eccentricity. Wherein, kunyari, sabihin natin wala ito. Yung plastic centroid, possible na mag-shift pa ganito. Yung eccentricity natin, ito na yung distance ito hanggang dito. E. Wherein ito, mali ito. Kasi yan yung center of gravity. Okay? Try natin mag-solve ng isang problem. Meron tayong T-beam na merong rebars. Okay, to comply with the architectural requirements, a column in a non-sway frame is of T-section as shown. Ito na yan. Neglect the concrete area displaced by the steel. Kapag may sinabing neglect
the concrete area displaced by the steel, yung equation natin is 0.85 Fc prime na lang. Okay? Sa part kasi ng detailed calculations, di ba ito yung buong concrete? Kapag nag-solve tayo ng force ng concrete, kailangan daw tanggalin natin yung mga area ng steel bar na accumulate ng steel bar sa concrete. So kaya, yung nagiging formula usually is Fc prime minus Fy, yung sa stress ng concrete. Tapos yung area. Ganito. Pero for simplicity, yung ginagawa na lang natin is 0.85 Fc prime Ag. Yung area gross na lang, hindi na sinama yung mga natanggal na bakal. Kasi naman siya masyadong malaki. Na kahit i-neglect na lang siya. So, ang kailangan natin malaman is determine the location of geometric centroid measured from the x and y axis. Pangalawa, plastic centroid from x and y axis. Pangatlo, bending moment mu. Acting along x-axis, tapos 400 mm naman from y-axis. Wherein yung mu is equivalent to pu times e. Solve natin ito. Problem number 1. Number 1, determine the location of geometric centroid of the cross-section. So, kunin nyo lang yung centroid. So, para magkuha ng centroid, we can use Varignon's theorem. Area, total, or area gross, times y bar. Yung y bar, yung distance sa y, times. Hatiin natin sa dalawa yung area. Meron tayong number 1, tsaka number 2. Okay, area 1, times y1, plus area 2, y2. Para sa area total, meron tayong 250 times 150 plus 300 plus 150. Meron tayong 600. 250 times 600 y bar. Yung area 1 is, kulang pa yan. Ag muna tuloy. 250 times 600 plus ito, 350, total height nito, plus 300. Ag is equivalent to 255. So, para sa area 1, ito yon. Pabigay ako value. Next, basin nyo. 250 times 600. Tapos, sunod naman, area number 2. Yung y1 natin, from this centroid ng number 1, ito. Ito yung centroid natin, no? Distance from this y-axis. So, ito yung magiging y1. Yung y2 naman, from the centroid ng number 2, meron naman tayong y2. Okay, bibigay ng y1, Alpon. Tapos y2, Mirando. 125, y2, ilan? Tapos, makukuha na natin yung y bar. So, para sa y bar, meron tayong 150,000 times 125 para sa y1 plus 105,000 times 425 over 255,000. So, meron na tayong y bar. Ilan to? Next. Wala yan. Ilan? 248.529 mm. So, yung 428 na yan, ito na daw po yun, no? Yung y2, 250. Ito naman, 425. 248. So, yung y bar natin, possible na naandito lang siya before it reach
yung flange natin ay yung web y bar. Hindi pala siya abot dito. Ganyan, oh. Ayan yung y bar. 248 lang eh. Punta naman tayo sa y-axis, sa x-axis. Same lang yung gagawin natin. Pero yung magiging reference natin is ito ng x-axis sa gitna. Ito po. Ito yung x-axis, oh. X. Okay, ano yung x-axis? Distance ng x-axis. Ano yung centroid? Distance ng x-axis from the geometric centroid. So kaya yung magiging x bar natin is equivalent to 0 mm. Ibig sabihin, yung centroid naman ito nasa gitna lang. Kung ilolocate natin siya to 48 and 0. So papasok siya dito sa ang color violet. Nandito siya, oh. Ito yung centroid. Okay? Number 2 tayo. Naintindihan to? Ano lang to, ah? Ano to? Statics. May centroid ba kayo sa statics? Baka dali lang yan. Punta tayo ng plastic centroid. Ito naman yung plastic centroid na kailangan nating matakil. Sa plastic centroid, meron tayong area 1, area 2. Hatiin na lang natin sila sa dalawa, no? Ito yung area 1, ito naman yung area 2. So sa area 1, meron tayong CC1. Okay? Nasa gitna po yan, no? CC2. And then, meron tayong steel. Pwede nating hatiin yung sa steel, itong haba na to, para nasa gitna na lang siya. So, sa steel, color red. Sa gitna siya. So, magiging itong T1. Ito naman, meron dalawa. T2. Tapos, lastly, itong 4 sa last. T3. Kukunin natin yung mga CC1, CC2, T1, T2, T3. Yung CC1, meron tayong 0.85 FC prime. Meron tayong 227.5. Tapos area 1 natin, 150 yan. Pa-divide sa ano? Sa 1,000. Kasi force yan. 3,000. Next. Siko. Next, T1. Ang T1 is Fy. So, kukunin nyo yung ES nito. Meron tayong 3 rebar. Yung diameter natin is, wala bang nakalagay? Meron yan. Ito. 20 mm. Meron, di ba? 20 mm. Ganito formula, oh. 20 squared. 415. Times 4 pa. Times 4. 166 pi. Kilonewton to, kilonewton. Oh, next. Pakuldar. Yung T3. Same lang. Sure? Sure? Nagdududa pa. Parehas? Hindi. 28 to. Oh, sige, pag-solve. Parehas. Sala. Sala ka, boy. Ilan to? ES3. Now, ang gagawin natin dito, instead na yung area, yung ibabarignons natin, ang ibabarignons natin is yung total force in each part dito. Meron tayong steel, column. So, kailangan natin ikuhanin yung total force F. Tapos, kukunin natin yung X bar o kaya naman Y bar. Varignon's theorem natin, we have
di ba yung ginagawa natin, area total, y bar, area 1, y1, plus area 2, y2. Ganon. Ngayon, sa atin, ang gagawin natin, total force, Ft, y bar, cc1, tapos, yung, ano tawag dyan, y1, plus, cc2, y2. Ganon. And so on. T1, distance 1, T2, distance 2. Okay, ngayon, kukunin muna natin yung total. Ft. Eduardo. Yung Ft natin, total lang siya ng CC1, CC2, T1, angkol, T3. 7,000. Ito na yung Ft. Yan po yung gagamitin natin para makasolve tayo ng y bar tsaka x bar. So para sa Varignon's theorem using Varignon's, meron tayong Ft times y bar. Y bar muna yung basis natin. Kaya yung mga distance na to, papunta lang pong y bar. So, isa-isahin natin. Anong kulay? Kulay red. Ito yung centroid. Galing dito. Ilan to? Meron tayong 250. Divided by 2. 125. Ito na yung y1. Next. Dito sa gitna. y2. y2 is equivalent to 400. Ay, nawala. 425. Yan. Next. Y3 naman. Para dito sa T1. Nasa gitna yung T1. Kaya, yung distance natin nasa gitna din. Y3. Yung Y3 natin is, meron tayong concrete cover. Ito. Plus. Ano pa? Oh. Wala namang nilagay na stirrup. Tama ba? Check ko nga, baka may given na naman. Meron nga, 10 mm yan. 10 mm. So ito, 40 plus 10 plus 20 over 2. 10. Eh di ibig sabihin, yung Y3 is 60. Next, ito naman. Ito naman yung Y4. Yung Y4 naman, 250. Ito kasi 60 to. Diba? So, 250 minus 60. O, ilan yan? 190. Last. Dito. Ito, 60 to. 60 ba yan? O, mali na to. Ito, ilan to? Ito, 28. Ito, 10. Ito, 40 ulit. So, 40 plus 10 plus 14. O, 64. So, para dito sa distance ng T1 hanggang dito sa Y, ay T3, meron tayong Y5. 250 plus 350. 600 minus 64. 536. Ayan na yung ilalagay natin dito. Okay? CC1, 3506. 0.25. Y1, 125. Plus, CC2, 2454.375 times 425 plus T1 166 pi times Y3 60 plus ulit sa baba na lang times 83 pi times Y4
meron tayong 190. And then, last, we have 1,022 for 149 times y5. We have 536. Yung FT natin, this is equivalent to 7,765.031. Kaya makakasolve tayo ng y bar. Ilan? 271.740. Ito na yung location ng plastic centroid sa y bar. Kunin nyo ulit yung x. Katingin nyo, ano yung x? Paano naging 0? Ha? Ilan? Parang baliktad. Y bar. Kasi kung ganito siya, dapat x siya. Di ba? Oh, baliktad. Ito, x. Tama, x bar, no? Kasi horizontal. May false. Oh, ito dapat baliktad. Yan. Ano na yan? Tika-try ko lang kamo. Dahil nakakuha. Oh, ibig sabihin yung y bar is paano naging 0? Ano yan? Taratansya lang? Hindi isolve ka. Solve ta. Pero, so we need to check visually. Okay? So, kung makita nyo naman na symmetrical yung ating placement ng bars, tapos yung ating cross-section is symmetrical din, magkabilaan, ito, tsaka ito. Same dito, tsaka ito. Yung X bar o yung Y bar natin, of course, nasa gitna na lang din yan. So, lagay na lang natin, this is equivalent to 0. By inspection. Oh, talaga, ano kaya? Ano kayo? Inspector? Meron na kayong sagot sa number 2. Okay. Last, determine the bending moment, MU. So, yung location ng ating centroid, geometric centroid, naandito siya. Magulo na kasi yung ano natin na. Dami kasing ano eh. Andito siya oh. Ito, kulay blue. Yan. Ito yung centroid na meron tayong 248.529. Ito, 250 to ah. 250 yan. Yung natira, ano yan oh. 1 point something. Tapos, yung plastic centroid, na andito siya, 271. Kung ito 250, andito yan no. Ito naman yung plastic centroid. Tama? 271. 271 point. Ilan yun? 743. Tama. Ito centroid. Ito naman, plastic centroid. Okay, so para naman sa number 3, we have the MU. Meron tayong formula na P times E. So meron tayong P na equivalent to 3,000 kilonewton. Oops. So para sa E, ano po yung value ng E natin? Aray ko. Value ng E? Pakibigay yung value ng E. Next. Si Pancho. Sige nga, Pancho. Pancho. Nakalagay dito, yung PU daw acting along x-axis at 400 mm from the y-axis. Okay, so meron tayong 250, 400. So sabihin natin na andito yung PU. Oh, ano yung E?
Engot. Depende kung tres yan. Ito yung definition ng A. An action load P acts at a distance E away from the plastic centroids. Okay, so kung naandito yung plastic centroid, tapos yung P naandito, ano daw yung distance ng ito? A. Okay, drawing ko dito sa malaki ha. Yung 400 na andito. Tapos, meron tayong plastic centroid. Ano daw yung distance na A? Ilan? Alin yan dito? Alin yun? Dito. Ito yung A. So, para makuha yung A, 400, 271. So, bali, meron po tayong 400 minus 271.743. Ilan to? 1.257. Next, Librea. Low battery. MU, 3,000 times. Ito na kilonewton to. Anong gusto nyong ilagay? MM? Kilonewton meter. Meter nyo na. Ilan yan? 0.128257. Yun na yan. Ilan to? 3,800. 300 lang. 384 kilonewton meter.